Nagising ang lalaki at natagpuan ang sarili na nakahiga sa gitna ng damuhan, bakas sa mukha ang matinding pagkalito. Hindi lang iyon, napansin din niyang kakaibang tabingi ang kanyang baba. At higit sa lahat, tila hindi niya alam kung nasaan siya. Bahagya niyang ginalaw ang katawan nang biglang may boses na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, na naguutos na ibalik niya ang katawan kay Mark. Ngunit base sa litong-lito niyang itsura, malinaw na hindi niya kilala kung sino si Mark. Habang kinakapa niya ang kanyang bulsa, may nakita siyang gintong scarab. Sa mga sandaling iyon, wala pa siyang ideya kung gaano kalaking kapahamakan ang idudulot ng bagay na iyon sa kanyang buhay. Biglang may aninong lumitaw sa likuran niya. Lumingon ang lalaki at nakita niyang may mga gwardiya mula sa kastilyo sa likod niya. Dahil sa gulat, automatiko niya silang binati ng palakaibigan kahit wala siyang masabi. Ngunit agad siyang pinaulanan ng putok ng kabilang panig. Sa sobrang takot, wala siyang nagawa kundi tumakbo palayo. Malinaw na naaalala ni Stephen na bago siya umuwi noong nakaraang gabi, naglabas siya ng sama ng loob sa kanyang alagang goldfish na iisa lang ang palikpik. Pagkatapos, tinapalan niya ng tape ang pinto at 3 beses pang nilak. Hindi pa siya nakontento roon, kaya nagsuot pa siya ng combination lock sa kanyang binti. Sinubukan niya ang kung ano-anong paraan para manatiling gising, tulad ng paglalaro ng Rubik's Cube at pagbabasa ng dyaryo. Ngunit nang hindi niya namalayang nakatulog siya ng wala pang 1 segundo, kinaumagahan ay natagpuan na lang niya ang sarili na nakahiga sa damuhan. Sa totoo lang, hindi ito ang unang beses na nangyari iyon kay Stephen. Akala ni Stephen ay malala na ang kanyang sleepwalking. Tuwing gabi matapos siya matulog, nagigising na lang siya sa kung saan-saang lugar. At ngayon, hinahabol pa siya sa isang estrangherong lugar. Mabuti na lang, may nakita siyang aktibidad ng mga misyonero sa malapit. Sinamantala niya ang pagkakataon upang makihalo sa karamihan at pansamantalang hindi mahalata. Ang leader ng kulto ay isang lalaking mahaba ang buhok na nagngangalang Arthur. Kahit maraming tagasunod ang kulto, hindi sila sumasamba sa Diyos. Ang sinasamba raw nila ay isang halimaw mula sa sinaunang mitolohiyang Ehipsyo na tinatawag na Amit. Ayon sa alamat, kapag namatay ang isang tao, inilalagay ang kanyang puso sa timbangan kasama ang balahibo ng katotohanan upang husgahan. Kapag mas mabigat ang puso, ibig sabihin ay marami siyang ginawang kasamaan noong nabubuhay pa siya. Sa pagkakataong iyon, lulunukin ni Amit ang kanyang puso. May tattoo ng timbangan si Arthur sa kanyang braso. Kaya niyang husgahan kung mabuti o masama ang isang tao. Kapag kulay berde ang lumabas sa tattoo, mabuting tao iyon at hindi siya parurusahan. Ngunit kapag pula ang timbangan, nangangahulugan itong kukunin ang kanyang buhay. Hindi naniniwala si Stephen sa mga bagay na iyon at iniisip niyang puro pamahiin lang ang lahat. Ang gusto niya ngayon ay makahanap agad ng paraan upang makatakas sa impyernong lugar na iyon. Ngunit sinabi ng mga gwardya ng kastilyo kay Arthur na isang estranghero si Stephen. Napakatalinong tao ni Arthur kaya agad niyang naisip na tiyak na nagtatago si Stephen sa gitna ng mga tao. Kaya sumigaw siya ng isang lihim na code na tanging mga miyembro lamang ang nakakaintindi. Dahil doon, agad nabunyag ang kinaroroonan ni Stephen. Sa sandaling iyon, gusto sanang magpaliwanag ni Stephen, ngunit napagkamalan siya ni Arthur na isang mersenaryo. Ang taong iyon daw ang sumira sa iligal na operasyon ng kulto sa underground world at nagnakaw pa ng kanilang banal na scarab. At syempre, iyon nga ang scarab na nasa bulsa ni Stephen. Inutusan siya ni Arthur na isauli agad iyon. Wala nang nagawa si Stephen kundi sumunod. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi mabuksan ang kanyang kamay na may hawak sa scarab. Hindi iyon alam ni na Arthur kaya inakala nilang nagpapanggap lamang si Stephen. Wala siyang magawa. Gustong-gusto na talaga niyang bitawan ang scarab pero tila hindi sumusunod ang kanyang katawan. Naiinip na si Arthur kaya inutusan niya ang mga tagasunod na sugurin siya. Dahil napapaligiran siya ng lahat, wala nang lakas si Stephen para lumaban kaya mabilis nilang naagaw ang scarab. Ngunit biglang tila tumigil sa paggana ang utak ni Stephen. Nang muli siyang magkamalay, natuklasan niyang puno ng dugo ang kanyang mukha. Ang mga taong kanina lang ay nakapaligid sa kanya ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Ang scarab ay bumalik din sa kanyang mga kamay. Walang duda na siya ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Kahit gaano pa katanga si Stephen, alam niyang mamamatay siya kapag hindi siya tumakas ngayon din. Mabilis siyang sumakay sa katabing ice cream truck at madiing inapakan ng silinyador. Patuloy siyang hinabol ng mga tagasunod habang walang tigil sa pagpapaputok at pagharang sa kanyang dinaraanan. Mukhang handang isugal ng lahat ang kanilang buhay. Mabuti na lang, tuwing tumitigil sa paggana ang utak ni Stephen sa pinaka-kritikal na sandali, pagsapit ng kanyang pagkamalay ay nakakatakas na siya. Para talagang may Diyos na tumutulong sa kanya. Ngunit wala ng oras si Stephen para mag-isip pa ng malalim. Kailangan niyang takasan ang mga tagasunod na iyon. Bagamat karamihan sa mga humahabol ay nalipol na, may ilan pa ring humaharang sa kanyang daraanan. Habang nag-aalala si Stephen tungkol dito, biglang may gumuhong tambak ng bato at lupa mula sa bundok at nadaganan ng mga ito. Sa sumunod na segundo, napasigaw si Stephen at nagising sa kanyang kama. Doon niya napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Napansin niyang nakasuot pa rin ang kandado sa kanyang binti. Ibig sabihin, hindi talaga siya umalis ng bahay. Kagagaling pa lang niya sa paghinga nang maluwag nang may mapansin siyang kakaiba. Ang goldfish na dati iisa lang ang palikpik sa bathtub ay naging 2 na ang palikpik. Naginala si Stephen kaya agad siyang pumunta sa tindahan ng isda. Doon ay tinanong niya ang tindera kung ano ang nangyayari. Nang marinig iyon ng tindera, sinabi nitong pumunta raw si Stephen kahapon upang bumili ng isda at ipinaliwanag na niya noon pa na walang goldfish na iisa ang palikpik, kundi 2 talaga. Ang isdang binili rin daw ni Stephen ay may 2 palikpik, kaya si Stephen pa ang lumalabas na gumagawa ng gulo. Ngunit lalo lamang nalito si Stephen sa sinabi ng tindera dahil malinaw niyang naaalala na pumasok siya sa trabaho kahapon at hindi pumunta roon.
Akma na sana siyang makikipagtalo nang mapansin niyang alas 5 na pala ng hapon. May date siya ngayon sa babaeng gusto niya. Kaya agad niyang isinantabi ang pagtatalo at umuwi upang maghanda. Ngunit ilang oras nang naghihintay si Stephen sa tagpuan ay hindi pa rin dumadating ang babae. Tinawagan niya ito at siya pa ang napagalitan. Sinabi ng babae na 2 araw na ang nakalipas nang itinakda nila ang kanilang date. Nagtanong si Stephen sa waiter na nasa tabi niya at doon lamang niya nalaman na hindi pala Biyernes ngayon kundi Linggo na. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Stephen ng matinding pagod. Wala siyang nagawa kundi umuwing lupaypay at bigo. Habang pinupulot niya ang kanyang mga gamit, napansin niyang tila may gumalaw sa kanyang mesa. Sinundan ni Stephen ang bakas ng gunting upang maibalik ito sa dating puwesto at doon niya natuklasan ang isang lihim na lagusan sa dingding. Sa loob nito ay may cellphone at isang susi. Nang tingnan niya ang call history, puro missed calls lamang mula sa isang taong nagngangalang Layla ang naroon. Hindi sinasadyang natawagan ni Stephen pabalik ang numerong iyon. Pagkasagot ng kabilang linya, isang pangalan agad ang binanggit, Mark. Walang naintindihan si Stephen. Hindi ba't si Mark ang taong nasa kanyang panaginip? Tila may napagtanto si Layla kaya dali-dali nitong ibinaba ang tawag. Lalong naghinala si Stephen. Posible kayang totoo ang taong nakita niya sa kanyang panaginip? Agad niyang tinawagan muli si Layla upang linawin ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, may tinig na tumawag sa pangalan niya. Lumingon-lingon si Stephen ngunit wala siyang nakitang tao. Inisip niyang may nangaasar lamang sa kanya mula sa banyo. Kaya bigla niyang hinila ang kurtina ngunit wala namang tao roon. Gayunpaman, tila may kakaiba sa kanyang refleksyon sa salamin. Nang buksan niya ang ilaw at muling tumingin, wala namang problema. Gusto pa sana niyang maghanap ngunit nagsimulang kumislap-kislap ang ilaw sa silid. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang refleksyon sa salamin. Natigilan na niya ang paghahanap. Biglang lumindol at nagsimulang manginig ang mga kasangkapan sa silid. Mabilis na tumakbo si Stephen papunta sa elevator. Wala na siyang balak maghanap pa ng kahit ano. Ang gusto niya ngayon ay makaalis agad sa apartment na yon. Kakaibang huminto ang elevator sa ikalawang palapag. Walang tao sa labas. Nang tumingin siyang mabuti, nakita niyang may isang halimaw na balot ng benda ang papalapit sa kanya. Sa sobrang takot ni Stephen, hindi siya makagalaw. Nagtago na lamang siya sa sulok ngunit bigla ring nawala ang halimaw. Maya-maya, may isang matandang babae na pumasok sa elevator. Hindi maiwasang kabahan ni Stephen. Alam niyang mukha na siyang baliw sa lagay niya ngayon. Gusto sana niyang kausapin ang matanda upang mabawasan ang kanyang takot, ngunit mukhang balisa rin ang matandang babae. Pagdating sa palapag nito, dali-dali itong lumabas. Paglingon ni Stephen, nakita niya ang isang halimaw na may nakakatakot na mukha. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Nang magising siya, nasa loob na siya ng bus at umaga na. Muling napaisip si Stephen. Posible kayang panaginip lang ang lahat ng nangyari kanina. Ngunit hindi iyon totoo. Dahil nakatayo sa labas ang halimaw na nababalutan ng benda, alam ni Stephen na totoo ang lahat ng naranasan niya kagabi. Pasuray-suray siyang bumaba ng bus. Doon niya natuklasan na naroon din ang kakaibang leader ng kulto. Ibig sabihin, totoo pala ang panaginip na naranasan ni Stephen. Tuluyan nang nagulo ang kanyang isip, ngunit anuman ang mangyari, ang pinakamahalaga ay makatakas. Bumalik si Stephen sa museo. Hindi niya inaasahan na matagal na palang naghihintay doon si Arthur. Natakot si Stephen na baka gusto siyang patayin nito, kaya dali-dali siyang tumakbo upang humingi ng tulong sa gwardya. Ngunit tauhan pala ni Arthur ang gwardya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala silang balak na saktan si Stephen kundi tulungan siya. Nang makita ni Arthur ang kasalukuyang kalagayan ni Stephen, agad niyang naunawaan na may kung anong kumokontrol sa isip nito. May paraan daw si Arthur upang solusyonan ang problema. Hinawakan niya si Stephen at ginamit ang timbangan ng paghuhusga. Ngunit patuloy lamang na umuugoy ang timbangan at hindi nagiging berde o pula. Sinabi ni Arthur na sobrang magulo ng isip ni Stephen. Sa sandaling iyon, may isang bisitang pumasok. Sinamantala ni Stephen ang pagkakataon upang makatakas. Hindi naman siya pinigilan ni Arthur. Kinagabihan, si Stephen na lamang ang naiwan sa museo. Biglang may isang nakakatakot na nilalang ang nagdulot ng kaguluhan. Sa sobrang takot, mabilis na tumakbo si Stephen at pansamantalang nagtago sa banyo. Alam niyang hindi magtatagal ang pintuan ng banyo laban sa nilalang. Sa pagkakataong iyon, sa wakas ay nakita ni Stephen ang isa pang tao sa salamin. Paulit-ulit nitong sinasabing ibigay sa kanya ang kontrol sa katawan. Akala ni Stephen ay naghahalusinate lamang siya. Paulit-ulit niyang sinampal ang sarili upang patunayang ilusyon lang ang lahat ng nakikita niya. Ngunit ang hapding naramdaman niya ay patunay na totoo ang lahat. Patuloy na sinabi ng lalaki sa salamin na kung gusto ni Stephen na makaligtas, kailangan niyang ibigay rito ang kontrol sa kanyang katawan. Wala nang ibang pagpipilian si Stephen, kaya napilitan siyang sumunod. Dahan-dahan niyang niluwagan ang kanyang katawan. Biglang may kakaibang kapangyarihang dumaloy sa loob niya. Sunod-sunod na kumislap ang mga sinaunang simbolo sa dingding. Sa mismong sandaling iyon, winasak ng nilalang ang pintuan. Ngunit hindi nito alam na maling tao ang inatake nito. Makalipas lamang ang ilang sandali, tuluyan nang nabaliktad ang laban. Walang tigil na sinusuntok ni Stephen ang nilalang na nababalutan ng benda. Sa katunayan, hindi pala ito halimaw, kundi isang Egyptian muno. Masigasig itong nagpaparusa sa masasama upang maipatupad ang hustisya. Ngunit tulad ng karamihan sa ibang Diyos, hindi maaaring direktang makialam si Khonshu sa mga gawain ng mundo. Kaya kailangan niya ng isang kinatawan upang magsagawa ng hustisya sa mundong ito. Si Mark ang napili niyang maging kinatawan. Pinili niya si Mark dahil sa pambihirang husay nito sa pakikipaglaban at paggamit ng mga armas. Ngunit hindi inaasahan ni Khonshu na may schizophrenia pala si Mark at si Stephen ang isa nitong personalidad. Matagal nang ginagamit ni Stephen ang katawang iyon. Si Stephen ay isang ordinaryong tao na walang natatanging kakayahan maliban sa pagdadala ng gulo. Ngunit ngayon, natuklasan pa niya ang tunay na pagkatao ni Mark at ang lihim nitong taguan. May emergency backpack doon na naglalaman ng mga baril na ginagamit ni Mark sa mga misyon, tambak ng pera, at isang American ID na nakapangalan kay Mark. Higit sa lahat, naroon din ang Scarab Beetle na eksaktong katulad ng nasa panaginip ni Stephen. Biglang lumitaw si Mark sa salamin. Gusto niyang ipaliwanag kay Stephen
Stephen ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit para kay Stephen, kumpirmado na isa siyang nakakatakot na mamamatay tao. Ginagamit daw ni Mark ang katawan ni Stephen upang gumawa ng krimen. Labis na natakot si Stephen at nag-aalala siyang baka arestuhin siya ng pulisya. Upang maiwasan ang mas malalang problema sa hinaharap, nagpa siya si Stephen na dalhin ang backpack ni Mark sa istasyon ng pulis at umamin sa lahat. Siyempre, hindi papayag si Khonshu na ipakulong ng hangal na ito ang kanyang kinatawan. Kaya paulit-ulit siyang nagpapakita upang pilitin si Stephen na bumalik. Ang problema kasi, hindi basta-basta mapapalitan ni Khonshu ang kanyang kinatawan dahil mayroon siyang kontrata kay Mark. Hindi maaaring palitan o saktan ng ahente nang walang dahilan. Kaya ang tanging nagagawa lamang ni Khonshu ay paminsan-minsang magpakita upang takutin si Stephen. Mabuti na lang, sa huli ay napigilan ni Khonshu ang balak ni Stephen na umamin sa pulisya. Takot na tumakbo pa uwi si Stephen. Ngunit hindi pa man siya nakakabawi ng hininga, ay dumating na ang dalawang pulis. Inakusahan nila si Stephen ng pagnanakaw at hinalughog ang buong bahay. Noong nakaraang gabi, habang hinahabol siya ng mga halimaw, nasira niya ang banyo ng museo. Sinubukan niyang ipaliwanag noon ang totoong nangyari. Ngunit walang naniwala sa kanya. Bukod pa roon, ipinakita ng CCTV na si Stephen lang ang naroon sa buong pangyayari. Mabuti na lang, hindi na itinuloy ng museo ang kaso at tinanggal na lamang siya sa trabaho. Ngunit ipinilit pa rin ng dalawang pulis na nagnakaw si Stephen, kaya nagsimula silang maghalughog sa bahay. Sa huli, natagpuan nila ang American ID ni Mark, kaya agad nilang inaresto si Stephen dahil sa pamemeke ng pagkakakilanlan. Sa katunayan, hindi naman talaga pulis ang dalawang iyon kundi mga tauhan ni Arthur. Dinala nila si Stephen kay Arthur, ngunit agad na napansin ni Khonshu na may mali, kaya mabilis siyang nagpakita at inutusan si Stephen na patayin si Arthur. Kalmadong sinabi ni Arthur na hindi kailangang makinig ni Stephen kay Khonshu. Bago pa tuluyang magwala si Stephen at isuot ang kanyang kapa, nais muna siyang isama ni Arthur sa isang paglalakad. Paulit-ulit niyang sinabi kay Stephen na huwag matakot. Hindi raw kayang direktang parusahan ng mga Diyos ang mga tao. Pagkatapos ay nagtungo sila sa dining hall. Sinabi ni Arthur na lubos niyang naiintindihan si Stephen. Ang isa niyang personalidad ay pumirma ng kontrata kay Khonshu at nadamay pa si Stephen sa labanang ito. Patunay raw iyon na hindi mabuting nilalang si Khonshu. Ang Diyos na sinasamba niyang si Amit ay hindi kailanman magiging ganoon kasarili. Agad namang ipinagtanggol ni Khonshu ang sarili at sinabing ang pinaparusahan lamang niya ay ang mga tunay na nagkasala at siya ang tunay na hustisya. Bagamat hindi naman naririnig ni Arthur si Khonshu, kilalang kilala niya ang ugali ni Khonshu dahil minsan na rin siyang naging kinatawan nito. Dati, si Arthur ang nagpaparusa sa mga kriminal para kay Khonshu. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang hindi tunay na hustisya ang paraan ni Khonshu. Sa tuwing nagpaparusa si Khonshu, may mga biktima nang nasasaktan bago pa iyon mangyari. Paano raw matatawag na hustisya iyon? Iba raw si Amit. Bago pa man mangyari ang krimen, hinahatulan na agad ni Amit ang tao at winawasak ang kasamaan mula sa ugat. Dahil dito, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang masasamang tao na gumawa ng kasalanan. Kaya naging tagasunod si Arthur ni Amit at binalak niyang buhayin itong muli. Ngunit para mangyari iyon, kailangan niyang makuha ang banal na scarab kay Stephen. Ang scarab ang nagsisilbing kompas upang mahanap ang libingan ni Amit. Kapag nabuhay muli si Amit, magagawa nitong husgahan ang lahat ng tao sa mundo. Sa panahong iyon, kahit sino mang may balak gumawa ng masama ay agad nang hahatulan. Pagkarinig nito, mariing tumanggi si Stephen. Dahil ayon sa mitolohiyang Ehipsyo, hindi naman totoong Diyos si Amit kundi isang kakaibang halimaw na parang buwaya. Bukod pa roon, hindi nangangahulugang kriminal na agad ang isang tao dahil lamang sa masasamang iniisip nito. Lahat naman ng tao ay nagkakaroon ng masasamang araw at galit na emosyon. Minsan, naglalabas lang sila ng sama ng loob para gumaan ang pakiramdam at pagkatapos ay nakakalimot din. Kaya para kay Stephen, napakalupit namang patayin ang isang tao kahit wala pa itong ginagawang kasalanan. Dahil dito, tumanggi siyang ibigay ang banal na scarab. Unti-unting nawala ng pasensya si Arthur at inilabas ang tungkod na ibinigay sa kanya ni Amit. Napakalakas ng kapangyarihang taglay nito. Binantaan niya si Stephen na ibigay ang scarab o mamamatay siya roon mismo. Ngunit iginiit ni Stephen na hindi niya alam kung nasaan ang scarab. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Layla. Siya ang asawa ni Mark. Hindi pa katagalan, nauna nang nakita ni Layla si Stephen bago pa man dumating si Arthur. Alam niya ang tungkol sa split personality at sa scarab. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng mas marami, dumating ang dalawang peking pulis na ipinadala ni Arthur. Kaya napilitan si Layla na magtago sa bubong kasama ang scarab. Bumaba lamang si Layla nang makaalis na sila. Alam niyang nasa panganib si Stephen kaya agad niya itong hinabol dala ang scarab. Ayaw nang makinig ni Arthur sa kanilang paliwanag at ang gusto lang niya ay makuha ang scarab. Nang makita niyang ayaw itong ibigay ni Layla, ginamit niya ang kanyang tungkod upang magpatawag ng isang jackal mula sa lupa. Nang makita iyon ni Layla, mabilis niyang hinila si Stephen palayo. Napapalibutan sila ng mga tauhan ni Arthur kaya wala silang ibang choice kundi magtago sa isang silid. Ngunit kahit doon, hindi pa rin sila ligtas. Parehong walang kakayahang lumaban sina Layla at Stephen. Kaya kailangan nilang tawagin si Mark upang matulungan silang makatakas sa panganib. Ngunit tumanggi si Stephen na isuko ang kontrol ng kanyang katawan. Mabuti na lang, may paraan pa upang mabago ang sitwasyon. Alam ni Layla na may battlesuit si Mark na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Kailangan lamang daw mag-concentrate ni Stephen upang matawag ito. Ngunit hindi pa niya iyon nasusubukan noon. Gayunpaman, naniwala siyang kaya niya ito. Sa mismong sandaling iyon, winasak ng jackal ang pinto at sumugod papasok. Nahulog si Stephen palabas ng bintana. Habang bumabagsak, mabilis niyang isigaw ang battlesuit at matagumpay niya itong natawag bago pa siya bumagsak sa lupa. Ngunit ang lumitaw na kasuotan ay parang para sa isang gentleman na nakasuit. Labis na nagulat si Mark dahil sa teorya, ang dapat sana niyang battlesuit ay baluting mula sa templo ni Khonshu. Ngunit para kay Stephen, napakaganda pa rin ito sa pakiramdam. Biglang huminto ang jackal
at muling sumugod. Wala nang nagawa si Stephen, kundi taktikal na tumakbo palayo. Ngunit may isang problema, hindi nakikita ng ordinaryong tao ang mga halimaw na ipinapatawag. Kaya sa paningin ng mga tao sa paligid, mukha lamang baliw si Stephen. Sa katunayan, kung makokontrol lamang niya ng maayos ang kapangyarihan ng battlesuit, madali sana niyang matatalo ang Jackal. Ngunit wala siyang alam gawin kundi saluhin ang mga suntok at pag-atake nito. Hindi na talaga nakatiis si Mark, kaya sinabi niyang ibigay na ni Stephen ang kontrol ng katawan. Ngunit tumanggi pa rin si Stephen. Hinubad ni Stephen ang kanyang coat habang may kung ano-anong binubulong sa sarili. Nang sumugod muli ang Jackal, direkta niya itong sinuntok at tumilapon ito palayo. Ngunit bago pa siya makapagsaya, malakas siyang itinulak pabagsak sa pangunahing kalsada. Tuluyan nang nagwala ang Jackal. Hindi na ito kayang labanan ni Stephen. Bukod pa roon, nasa gitna sila ng pangunahing lansangan. Kaya kung magpapatuloy ang laban, tiyak na madadamay ang mga tao sa paligid. Sa huli, napilitan pa rin si Stephen na ibigay ang kontrol ng katawan kay Mark upang tapusin ang problema. Maraming taong karanasan sa labanan si Mark, kaya agad niyang inilayo ang Jackal sa mga tao. Pagkatapos, sa iisang malakas na atake lamang ay nakontrol niya ang kalaban. Pansamantalang natapos ang panganib, ngunit nawala ang banal na scarab sa gitna ng laban. At sa pagkakataong iyon, napulot ito ni Arthur. Nang makita ni Stephen na ligtas na ang lahat, gusto niyang bawiin muli ang kontrol sa kanyang katawan. Ngunit ngayon, sa loob na lamang siya ng salamin na nanatili dahil si Mark na ang pangunahing personalidad na may hawak ng katawan. Dahil dito, hindi na maagaw ng pangalawang personalidad ang kontrol. Nangako naman si Mark na ibabalik niya ang katawan kay Stephen pagkatapos ng misyon, ngunit hindi maaaring kanselahin ang kontrata nila ni Khonshu. Kapag nangyari iyon, si Layla ang gagawing kapalit na kinatawan ni Khonshu at napakapanganib ng trabahong iyon, kaya hindi maaaring hayaan ni Mark na malagay sa panganib ang kanyang asawa. Bukod pa roon, hindi rin naman ito ang buhay na gusto niya, ngunit wala siyang kakayahang baguhin ang sitwasyon. Wala siyang choice kundi tanggapin ang lahat. Mabilis na nagpakita si Khonshu at sinabi kay Mark na kailangan nilang mabawi ang banal na scarab. At higit sa lahat, hindi nila dapat hayaang mabuhay muli si Amit, kaya kailangan nilang habulin agad si Arthur. Dahil dito, nagtungo si Mark sa Egypt upang pigilan ang plano ni Arthur. Natagpuan ng grupo ni Arthur ang libingan ni Amit. Dahil walang sapat na kagamitan si Mark upang mag-imbestiga, wala siyang choice kundi hulihin at tanungin ang mga tauhan ni Arthur. Sa prosesong iyon, hindi maiwasang may mga taong lumalaban at tumatangging magsalita. Wala nang oras si Mark para makipag-usap kaya dahas ang ginamit niya upang supilin sila. Ngunit ayaw ni Stephen sa marahas na paraan ni Mark, kaya mariin niyang inagaw muli ang kontrol ng katawan. Nang magising si Mark, natagpuan niya ang sarili sa isang taxi. Sinabi ng driver na papunta sila sa airport. Sa sandaling iyon, napansin ni Mark na may dalawang taong nag-aaway sa gilid ng kalsada. Balak sana niyang bumaba ng sasakyan at magtanong habang nakatayo siya roon. Ngunit biglang natakot ang isang lalaki. Para bang nakakita ito ng multo nang makita si Mark. Agad siyang hinabol ni Mark. Ngunit sa pinakamahalagang sandali, biglang nagsalita si Stephen upang pigilan siya. Nawala ng konsentrasyon si Mark at agad na natumba sa lupa. Nang magkamalay siya, natuklasan niyang may hawak siyang kutsilyo. Patay na sa saksak ang lalaking nasa harapan niya. Sa likod nito ay may isang binatang nanginginig sa takot. Nakatayo rin si Khonshu sa tabi ni Mark. Pinayuhan siya ni Khonshu na kaladkarin ng lalaki papunta sa bangin upang pilitin itong sabihin kung nasaan si Arthur. Sinunod naman iyon ni Mark. Ngunit matapang ang lalaking iyon. Mas pinili pa niyang mamatay kaysa magsalita. Sa huli, tumalon siya mula sa bangin. Dahil naputol ang kanilang tanging lead, labis na nadismaya si Mark. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw humingi ni Khonshu ng tulong sa ibang mga Diyos. Kapag ba napalaya si Amit, manonood na lang silang lahat. Bagamat hindi direktang sumagot si Khonshu, halatang hindi maganda ang relasyon niya sa ibang mga Diyos. Dahil umabot na sa ganitong punto ang sitwasyon, wala nang choice si Khonshu kundi sundin ang mungkahi ni Mark. Maliit na bagay lamang ang pakikipag-usap sa mga Diyos kumpara sa panganib na dulot ng muling pagkabuhay ni Amit. Upang makuha ang atensyon ng ibang mga Diyos, gumawa si Khonshu ng isang ganap na solar eclipse. Agad itong napansin ni Arthur. Bilang dating kinatawan ni Khonshu, alam na alam niya kung ano ang mangyayari, kaya inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na ipagpatuloy ang paghuhukay sa libingan ni Amit anuman ang mangyari. Samantala, mabilis na ipinatawag ng mga Diyos ang kanilang mga kinatawan sa loob ng piramid upang magsagawa ng emergency meeting. Si Mark, bilang kinatawan ni Khonshu, ay ipinatawag din doon. Sa lahat ng Diyos, tanging ang Diyosa ng pag-ibig at musika lamang ang tila may magandang relasyon kay Khonshu. Ang iba naman ay malamig ang tingin sa kanya o lubos siyang kinamumuhian. Lalo na ang kinatawan ni Osiris na nagbabala na kapag ipinagpatuloy ni Khonshu ang mga kilos na maaaring maglantad sa kanilang pagkakakilanlan, siya ay ikukulong. Labis na hindi natuwa si Khonshu at sinabi niyang nananatili siya sa mundo ng mga tao upang parusahan ang masasama. Posible raw bang hindi alam ng ibang Diyos na malapit nang mapalaya si Amit? Nang marinig iyon, naging seryoso ang ibang mga Diyos at ipinatawag si Arthur. Handa naman si Arthur na harapin ang mga paratang ni Khonshu. Mariin niyang itinanggi ang lahat at sinabing nagbabakasyon lamang siya roon. Dagdag pa niya, noong siya pa ang kinatawan ni Khonshu, araw-araw siyang pinapahirapan ito. At ngayong hindi na siya ang kinatawan, si Mark naman daw ang pinahihirapan ni Khonshu hanggang sa magkaroon ito ng schizophrenia. Sa sobrang galit ni Khonshu, muntik na niyang suntukin si Arthur. Ngunit hindi niya namalayang nahulog na pala siya sa bitag nito. Nang makita ni Osiris ang ugali ni Khonshu, lalo pang bumaba ang tiwala nila rito. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Arthur ang paninira at sinabing si Khonshu talaga ang may planong buhayin si Amit. Mabuti na lang, hindi agad naniwala ang mga Diyos sa kanya lamang. Binigyan nila ng pagkakataon si Mark na magsalita. Inamin ni Mark na mahirap talagang maging tauhan ni Khonshu, ngunit si Arthur pa rin ang tunay na kontrabida. Dahil magkaiba ang kanilang testimonya, nag-usap-usap ang mga Diyos at nagdesisyong huwag nang makialam sa usapin. Isa-isa silang umalis hanggang sa maiwan na lamang ang kinatawan ng Diyosa ng pag-ibig at musika. Sinabi niya kay Mark na may isang
tagapagbantay na nagngangalang Senfu. Ang tungkulin nito ay itala ang lokasyon ng libingan. Ibig sabihin, alam nito kung nasaan ang libingan ni Amit. May mga palatandaan daw sa batong kabaong ni Senfu, ngunit naibenta na ito sa merkado. Nang malaman ni Mark ang impormasyong iyon, agad siyang nagtungo sa merkado. Ngunit hindi niya inaasahang makakasalubong niya roon si Layla. Alam ni Layla kung ano ang hinahanap ni Mark at sinabi niyang natuklasan na niya kung nasaan ang batong kabaong. Handa rin siyang samahan si Mark upang hanapin ito. Ngunit may kondisyon siya. Kailangan siyang isama ni Mark sa susunod nilang paglalakbay. Wala nang choice si Mark kundi pumayag. Hindi nagtagal, dinala siya ni Layla sa isang lalaking nagngangalang Moza. Ang lalaking ito ang bumili ng batong kabaong ni Senfu. Kahit archaeologist si Layla, hindi niya maintindihan ang nakasulat sa kabaong. Mas lalong walang maintindihan si Mark kaya wala siyang choice, kundi humingi ng tulong kay Stephen sa pamamagitan ng salamin. Tutal, malawak ang kaalaman ni Stephen tungkol sa archaeology. Ngunit bago pa nila mabuo ang mga piraso ng clue, naghinala na si Moza na may kakaiba sa kanilang motibo. Dahil dito, nainis si Mark at agad na bumunot ng baril. Nagkataon namang dumating si Arthur kasama ang kanyang mga tauhan. May kung anong ginawa si Arthur at mabilis niyang napaniwala si Moza na kumampi sa kanya. Nang makita ni Mark na lumalala ang sitwasyon, agad siyang nag-transform upang maghanda sa laban. Samantala, ipinagpatuloy ni Layla ang pagsasaayos ng mga clue ayon sa mga sinasabi ni Stephen. Habang abala sila roon, matinding labanan naman ang kinakaharap ni Mark. Ngunit hindi inaasahang sumingit si Stephen upang pigilan si Mark sa pagpatay at inagaw pa ang kontrol ng katawan. Dahil dito, siya tuloy ang nasuntok ng malakas ng kalaban. Walang pag-aalinlangang ibinalik ni Stephen ang katawan kay Mark. Ngunit kahit ganoon, mahirap pa ring lumaban mag-isa laban sa napakaraming kalaban, kaya unti-unting napunta sa alanganin si Mark. Nag-aalala si Layla kay Mark, kaya tatakbo na sana siya upang tumulong nang biglang sumugod ang kabayo ni Moza. Nang makita ni Mark na malalagay sa panganib si Layla, agad niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Mabilis niyang tinalo ang mga kalaban sa harapan niya at pagkatapos ay humarap kay Moza at pinukol ito ng dart. Habang kaunti pa lamang ang mga kalaban, mabilis na kinuha ni Mark at Layla ang mga clue mula sa batong kabaong ni Senfu. Pagkatapos, dali-dali silang tumakbo papunta sa ilang. Nang huminto sila, inilabas nila ang mga clue at sinubukang buuin ang mga ito. Ngunit kahit anong gawin nila, wala silang mabuo. Sa huli, napilitan si Mark na ipahawak kay Stephen ang katawan upang siya ang magpatuloy. Hindi nagtagal, sa tulong ni Stephen, tuluyan nilang nabuo ang lahat ng clue. Sa wakas, naging hugis itong 5 tulis na bituin. Ipinaliwanag ni Stephen na ang maliliit na butas dito ay tumutugma sa mga bituin sa kalangitan at ang posisyon sa gitna ng mga bituin iyon ang lokasyon ng libingan ni Amit. Ang problema, nagbabago ang ayos ng mga bituin sa paglipas ng panahon. Ang ipinapakita ng clue ay ang kalangitan noong 1,000 taon na ang nakalipas, kaya siguradong hindi na ito eksaktong kapareho ngayon. Sa sandaling iyon, nagpakita si Khonshu. Araw-araw niyang minamasdan ang kalangitan, kaya kabisado niya ang galaw ng mga bituin at kaya rin niya itong kontrolin. Kapag tumulong si Khonshu, madali nilang mahahanap ang libingan ni Amit. Ngunit kapag ginawa niya iyon, tiyak na magagalit ang ibang mga Diyos. At kapag nangyari iyon, siguradong ikukulong siya ng mga ito. Ngunit paubos na ang oras, kaya wala na siyang panahon para mag-alinlangan. Inutusan ni Khonshu si Stephen na mag-transform bilang isang mandirigma upang tulungan siyang kontrolin ang mga bituin. Samantala, inihanda naman ni Layla ang mga kagamitan upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng libingan ni Amit. Ang kamanghamanghang pagbabago sa kalangitan ay agad nakatawag ng pansin ng lahat. Nakita ng mga Diyos na masyadong padalos-dalos si Khonshu, kaya nagpasya silang hulihin siya at parusahan. Mabuti na lang, natukoy muna ni Layla ang lokasyon ng libingan ni Amit bago tuluyang madakip si Khonshu. Sa huli, isinliyo siya ng mga Diyos sa loob ng isang batong rebulto. Dahil doon, nawalan ng lahat ng lakas si Stephen at nawalan ng malay. Nalaman ito ni Arthur kaya agad siyang pumunta upang tingnan ang kalagayan ni Khonshu. Ngunit sa totoo lang, pumunta lamang siya upang magyabang. Kasama niya si Osiris. Nagkunwari si Arthur na naaawa at nagpasalamat pa kay Khonshu dahil sa mga paghihirap na ipinadanas nito noon dahil iyon daw ang nagpalakas sa kanya. Samantala, nananatiling walang malay si Stephen. Sa malas, dumating pa ang mga tauhan ni Arthur sa pagkakataong iyon. Dahil wala na ang kapangyarihan ni Khonshu, hindi na kayang pilitin ni Mark na lumabas upang kontrolin ang katawan. Kaya si Layla na lamang ang kanilang inaasahan. Mabuti na lang, sapat ang kanyang talino upang harapin ang napakaraming kalaban. Hindi na kayang buhatin ni Layla si Stephen, kaya napilitan siyang iwan muna ito at sumakay mag-isa sa sasakyan. Hindi nagtagal, narinig ng mga kalaban ang ingay at agad siyang hinabol. Nang makita nila si Stephen na nakahandusay sa lupa, inakala nilang patay na ito. Narinig ni Layla ang usapan ng mga kalaban at may bigla siyang naisip. Napansin niyang may mga flare sa malapit, kaya mabilis niyang hinila ang mitsa upang makagawa ng ingay at maagaw ang atensyon ng mga kalaban. Pagsapit ng mga ito, nakalipat na si Layla ng pinagtataguan. Habang litong-lito pa ang mga kalaban, mabilis siyang tumalon palabas at inatake ang mga ito. Sa mga sandaling iyon, nagising na si Stephen. Hindi niya inaasahang ganoon kagaling lumaban si Layla. Gayunpaman, ligtas na sila sa panganib. Agad silang nagtungo patungo sa libingan ni Amit. Habang nasa biyahe, gusto ni Mark na magpalit sila ni Stephen ng kontrol sa katawan. Sinabi rin ni Layla na mas kailangan nila si Mark sa pagkakataong iyon. Ngunit tumanggi si Stephen na magpalit. Tutal, matagal na siyang nasa alanganing posisyon at bihira na lamang siyang magkaroon ng pagkakataong lumabas. Kaya gusto niyang manatili muna sa kontrol ng mas matagal. Nang makita iyon, wala nang choice sina Layla at Mark kundi tanggapin ang desisyon niya. Mabilis silang bumiyahe papunta sa libingan ni Amit. Ngunit hindi na madaanan ng sasakyan ng kalsada sa unahan kaya napilitan silang maglakad. Inimpake nila ang kanilang mga gamit at nagsimulang maglakbay ng paa. Hindi nagtagal, nakita nila sa malayo ang mga tent at sasakyan ng grupo ni
Arthur. Lumapit sina Layla at Stephen upang tingnan ito at natuklasang wala ng tao roon. Ibig sabihin, nakapasok na ang grupo ni Arthur sa loob ng libingan. Dahil paubos na ang oras, mabilis ding sumunod sina Layla at Stephen papunta sa loob ng libingan. Alam ni Mark kung gaano kapanganib ang naghihintay sa kanila, kaya umaasa siyang ibibigay ni Stephen ang kontrol ng katawan. Kung hindi, siguradong masasaktan siya. Natatakot man si Stephen, tumanggi pa rin siyang isuko ang kontrol. Pakiramdam niya ay hindi naman gaanong mas malakas si Mark kaysa sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Mark na kahit wala ang kapangyarihan ni Khonshu, isa pa rin siyang bihasang mersenaryo. Kahit saang anggulo raw tingnan, mas mahusay siya kaysa kay Stephen. Samantalang si Stephen ay isa lamang ordinaryong tao na walang kakayahan sa pakikipaglaban. Habang tumatagal, lalo pang tumitindi ang pagtatalo nilang dalawa. Sa huli, nasabi pa ni Stephen na mahal niya si Layla. Labis iyong ikinagalit ni Mark. Kahit iisa lang ang katawan nila, magkaiba pa rin ang kanilang damdamin at pananaw. Hindi na pinansin ni Stephen si Mark at sumunod na lamang kay Layla. Habang nag-uusap sila, lalo nilang naramdaman kung gaano sila kakompatible sa isa't isa. Dumating pa sa puntong gusto siyang halikan ni Layla. Tutal, para sa kanya, iisang tao lamang sina Stephen at Mark. Sa simula, umiwas pa si Stephen at ipinaliwanag na iniiwasan siya ni Mark dahil natatakot itong madamay siya sa panganib. Ngunit alam na alam ni Layla ang sitwasyon, kaya naging matigas ang kanyang paninindigan. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng proteksyon, kundi katapatan at tunay na damdamin, bagay na hindi maibigay ni Mark. Ngunit kayang ibigay ni Stephen. Dahil dito, unti-unting nahulog ang loob ni Layla kay Stephen. Sa huli, naghalikan ang dalawa. Labis itong ikinainis ni Mark. Ngunit dahil wala siyang kontrol sa katawan, wala siyang magawa laban kay Stephen. Hindi nagtagal, tuluyan nang nakapasok sina Stephen at Layla sa loob ng libingan. Pareho silang mahilig sa archaeology, kaya nang makita nila ang mga sinaunang relikya sa kanilang harapan, agad silang napuno ng pananabik at paghahanga. Doon ikinuwento ni Layla na archaeologist din ang kanyang ama. Ngunit nakalulungkot dahil namatay ito habang naghuhukay ng mga sinaunang lugar. Wala nang nagawa si Stephen, kundi aliwin siya. Sinabi niyang kung narating man nila ang lugar na yon, siguradong ipinagmamalaki siya ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakakita ng isang kuta at ilang basyo ng bala. Mukhang nagkaroon ng labanan doon sina Arthur at ang kanyang grupo. Napansin ni Stephen na ang hugis ng buong istruktura ay kahawig ng Eye of Horus. Ang Eye of Horus ay kilala bilang mata ng kaluluwa. Sumisimbolo ito sa anim na pandama ng tao. Naisip ni Layla at Stephen na maaring may sisidlan o incarnation si Ammit at malamang na nakalibing ito sa lugar na yon. Kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap. Sa wakas, natagpuan nila ang mga pinta. Ang pangunahing nilalaman nito ay tungkol sa ilang salamangkero na inilibing doon upang protektahan ang paraon. Ngunit maya-maya, nadiskubre ni Layla at Stephen na may dugo at mga parte ng katawan sa lugar na yon. Pati ang mga tapayang nasa tabi ay nababalot din ng dugo. Mukhang mas mapanganib ang lugar na ito kaysa sa inaakala nila. Tumingin sila sa gilid at nakita ang mahabang bakas ng dugo. Naramdaman ni Stephen na mas mabuting humanap sila ng ibang daan upang manatiling ligtas. Saglit na nag-isip si Layla bago sumang-ayon. Totoo ngang wala roon si Mark. Nasa panganib silang dalawa ni Stephen at mahirap ding makatakas. Kaya nagsimula silang maghanap ng bagong daan. Sa wakas, may nadiskubreng lagusan si Stephen sa itaas. Sinubukan niyang akyatin iyon at nakakita siya ng ilang tala. Dahil doon, nalaman nila kung saan nakakulong si Ammit. Habang may nadidiskubre pang ibang lagusan si Stephen, biglang may narinig silang putok ng baril at yabag ng mga paa mula sa malayo. Mabilis na nagtago sina Layla at Stephen. Hindi nagtagal, palapit ng palapit ang mga yabag. Hindi maiwasang kabahan ng dalawa dahil sa pagpasok ni Arthur at ng kanyang grupo ay naaktibo ang mga nakamamatay na pari. Hinahabol nila ngayon ang lahat ng nanghihimasok. Kapag may malas na nahuli, hinihiwa ang tiyan nito at kinukuha pa ang mga laman loob upang ilagay sa mga tapayang nasa paligid. Sa pagkakataong iyon, papalapit ang pari kay Layla. Tahimik lang niyang inilipat ang kanyang puwesto upang hindi siya matuklasan. Ngunit hindi sinasadyang nakagawa si Layla ng ingay na nakaagaw ng atensyon ng kalaban. Hindi rin mas maganda ang kalagayan ni Stephen sa kabilang panig. Nadiskubre siya ng pari ng kamatayan. Nang makita iyon ni Layla, mabilis siyang naghagis ng bagay upang ilihis ang atensyon nito. Sinamantala naman ni Stephen ang pagkakataon upang itulak ang tumpok ng mga gamit sa mesa at durugin ang pari ng kamatayan. Ngunit dahil nasa magkaibang bahagi sila habang tumatakas, tuluyan silang nagkahiwalay sa gitna ng habulan. Napadpad si Layla sa isang bangin. Wala na siyang ibang madaanan kaya kumapit na lamang siya sa gilid ng bangin at dahan-dahang sumulong. Pero wala namang balak ang pari ng kamatayan na pakawalan si Layla. Kaya napilitan siyang lumaban. Inihagis niya ang isang flare sa mga mata ng pari. Pagkatapos, mabilis siyang pumihit at itinulak ang pari pababa ng bangin. Sa ganoong paraan, pansamantala siyang nakaligtas sa panganib. Samantala, medyo sinuwerte naman si Stephen. Hindi pa siya nakakatagpo ng anumang panganib. Galit pa rin si Mark at walang tigil sa pagrereklamo kay Stephen dahil sa paghalik nito kay Layla. Pero nang balikan niya ang nangyari, naisip din niyang tinulungan siya ni Stephen na sabihin ang mga bagay na hirap niyang aminin. Kaya matapos ang mahabang pag-aalinlangan, pinili na lamang ni Mark na manahimik. Mabilis namang nakakita si Stephen ng isang batong kabaong. Ayon sa mga tala, nadiskubre niyang ang taong nasa loob nito ay malamang na dating pagkakatawang tao ni Ammit. Agad na namulat sa gulat si Stephen. Sa kabilang banda naman, minala si Layla at nakatagpo niya si Arthur. Sinabi ni Arthur kay Layla na ang kanyang ama ay pinatay ng mga mersenaryo at kabilang si Mark sa grupong iyon ng mga mersenaryo. Hindi man gustong patayin ni Arthur si Layla, nais naman niyang pag-awayin sila upang sila mismo ang magpatayan. At gaya nga ng inaasahan, labis na nagalit si Layla matapos malaman ang katotohanan. Kasabay nito, pilit namang inuudyukan ni Mark si Stephen na buksan ang batong kabaong sa harap niya. Medyo nag-aalinlangan at natatakot si Stephen, ngunit patuloy siyang kinukulit ni Mark. Kaya sa huli, wala siyang nagawa kundi sundin ito
ito at buksan ang kabaong. Sa loob ay may isang mami na mahigpit na nakabalot ng tela at may anyong parang palaso. Kung ito nga ang dating anyo ni Amit, ibig sabihin ay dapat nakatago rin doon ang rebultong nagsisilbing selyo nito. Iniisip ni Stephen na imposibleng madaling matagpuan si Amit. Tiyak na nakatago ito sa lugar na hindi basta maiisip ng ordinaryong tao. Matapos mag-isip sandali, napansin niya ang bibig ng mami. Pilit niyang pinigilan ang kanyang pandidiri habang tinatanggal ang mga telang nakabalot dito. Pagkatapos, binuka niya ang bibig ng mami at ipinasok ang kanyang kamay sa loob. Sa wakas, matagumpay na nahanap ni Stephen ang rebultong selyo ni Amit. Tuwang-tuwang napatalon siya sa saya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Layla. Pagkakita pa lamang nila sa isa't isa, agad niyang tinanong si Mark kung alam ba nito ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Nabigla si Stephen sa tono ng pananalita ni Layla. Walang pag-aalinlangan niyang ibinigay kay Mark ang katawan. Sinabi ni Mark na hindi pa ito ang tamang oras para mag-usap. Kailangan muna nilang makatakas sa pagtugis ni Arthur. Ngunit ayaw umatras ni Layla. Kailangan niyang malaman ng malinaw ang totoo. Kaya napilitan si Mark na ipaliwanag na hindi niya pinatay ang ama ni Layla. Noon, may isang sakim na lalaki sa grupo ng mga mersenaryo. Gusto nitong angkinin lahat ng pera para sa sarili kaya pinatay nito ang lahat, kabilang na si Mark. Ang dahilan kung bakit nabuhay muli si Mark ay dahil nakilala niya si Khonshu. Ngunit nang malaman ni Layla ang buong katotohanan, lalo lamang siyang nagalit. Pakiramdam niya, nakasama siya ni Mark dahil sa konsensya nito sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo hanggang makarinig sila ng mga yabag. Noon lang nila naalala na hinahabol pa rin sila. Nagpasya si Layla na isantabi muna ang usapan at mag-isip muna ng paraan para makatakas. Agad namang kinuha ni Mark ang kanyang palakol at naghanda upang labanan si Arthur. Ang problema, baril ang hawak ng kalaban. Habang maliit at halos walang silbing palakol lamang ang dala niya, inutusan ni Arthur ang kanyang mga tauhan na magpaputok. Kaagad na nawalan ng malay si Mark. Bagaman naselyuhan na noon si Khonshu, nananatili pa ring magkasama sina Mark at Stephen. Patunay iyon na hindi pa tuluyang naselyuhan ang kapangyarihan nito. Kaya hindi pa talaga patay sina Mark at Stephen. Nang magising si Mark, natagpuan niya ang sarili sa isang puting mental hospital. Magulo ang kanyang isipan. Nahihilo pa siya tuwing tumitingin sa paligid. Instinktibong gusto niyang makatakas, ngunit napagtanto niyang hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Bukod pa roon, nakatali ang kanyang mga binti. May hawak siyang maliit na rebulto ni Moon Knight. Samantala, naging psychiatrist naman si Arthur sa lugar na yon. Tinawag ni Arthur si Mark para kausapin at imbestigahan. Ayon kay Arthur, ilusyon lamang ang lahat ng mga nangyari noon. Habang masusing nakikinig si Mark, lalo niyang nararamdaman na may mali. Malabong naaalala ni Mark na magkaaway sila ni Arthur. Kahit paano niya tingnan ang lugar na yon, pakiramdam niya ay may problema talaga rito. Kaya lalo siyang naging determinado na makatakas. Mabilis siyang nakatakas sa mga medical staff at tumakbo palayo. Sa di kalayuan, may nakita siyang kabaong. Hindi niya napigilan ang kanyang pag-uusisa kaya binuksan niya ito. Laking gulat niya nang makita si Stephen sa loob. Hindi maintindihan ng dalawa kung bakit sila nagkahiwalay. Posibleng gumamit si Arthur ng mahika kay Mark upang ikulong sila sa isang virtual na espasyo. Nag-usap silang mabuti sandali. Pagkatapos, napagtanto nilang pareho silang nawalan ng alaala mula sa sandaling mabaril sila. Unti-unting inayos ni Mark ang kanyang mga iniisip. Kailangan niyang mailabas si Stephen upang makatakas sila. Habang ginagawa iyon, marami pa silang nakitang kabaong. Balisa silang naghahanap ng daan palabas. Biglang may nilalang na lumitaw sa harapan nila. Boses iyon ng isang babae. Natakot sina Mark at Stephen ngunit mabilis din sila nakapag-react. Siya pala ang maalamat na Diyos ang si Taurus. Ngunit dahil bigla itong lumitaw sa kanilang harapan, kahit si Mark ay natakot. Kaya sa sumunod na sandali, bumalik muli ang kanyang kamalayan sa mental hospital. Sa pagkakataong iyon, nakaupo si Mark sa tapat ni Arthur. Patuloy pa ring ipinipilit ni Arthur na may schizophrenia at paranoia si Mark. Ayon kay Arthur, tinutulungan lamang niya si Mark na gamutin ang dalawang sakit sa pag-iisip na iyon. Umasa siyang makikipagtulungan si Mark sa paggamot. Ngunit hindi tugma ang mga alaala ni Mark sa mga sinasabi ni Arthur, kaya hindi niya pinaniwalaan ang mga ito. Dahil sa patuloy na pagkalito at mental na pagpapahirap, paulit-ulit na nagpapalipat-lipat si Mark sa dalawang magkaibang eksena. Isa itong matinding pagpapahirap para sa kanya. Sigurado si Mark na totoo ang kanyang mga alaala at hindi lamang bunga ng delusyon. Imposibleng maging psychiatrist si Arthur. Ngunit dahil napakatotoo ng lahat ng nasa paligid niya, nagsimula rin siyang magduda sa sarili. Kaya nagsimula siyang sumigaw ng hysterical. Hindi na yun matiis ni Arthur kaya inutusan niya ang mga tauhan na turukan si Mark ng pampakalma. Sa totoo lang, may patakaran ng ospital na bawal turukan ng pampakalma ang mga pasyente. Ngunit talagang nakakatakot na ang itsura ni Mark noon. Mula simula hanggang huli, hindi siya kailanman nakipagtulungan sa plano ng paggamot ni Arthur. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Arthur kundi gamitin ang paraang iyon. Sa wakas, bumalik si Mark sa Diyosang si Taurus. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Mark na si Taurus pala ang Diyosang gumagabay sa mga patay patungo sa kabilang buhay. Ibig sabihin, patay na sina Mark at Stephen sa mundo ng mga tao. Ang kanilang mga kaluluwa ay hahatulan na. Ayon kay Taurus, maraming uri ng underworld at ang lugar na ito ay isang abstraktong mundo. Upang hindi mabigla ang mga patay, iba-iba ang anyo ng underworld depende sa kalagayan ng isip ng bawat tao. Tungkol naman kay Mark, dahil may schizophrenia siya, normal lamang na ang nakikita niyang lugar ay isang mental hospital. Pagkarinig nito, lubos na naguluhan si Mark. Sa isang banda, hindi siya naniniwala sa mga kakaibang salita ni Arthur. Ngunit sa kabilang banda, pakiramdam naman niya ay sobrang imposibleng paniwalaan ang mga sinabi ni Taurus. Samantala, si Stephen na nasa tabi niya ay kahit paano ay may respeto sa Diyosa. Hindi tulad ni Mark na mula simula hanggang huli ay minamaliit lamang si Taurus. Sinabi sa kanya ng iba na ang lugar na yon ay isang barko ng mga kaluluwa. Ngunit ayaw talaga niya itong paniwalaan. Nagsimula pa nga siyang magduda kung tuluyan na ba
talaga siyang nabaliw dahil kay Arthur. Hindi niya pinansin ang babala, bigla niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita na impyerno pala talaga ang nasa labas. Sa puntong iyon, wala nang nagawa si Mark kundi tanggapin, patay na nga ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Taurus na lahat ng tao ay kailangang dumaan sa paghuhukom matapos mamatay. Kinuha niya ang puso ni Mark at Steven at inilagay iyon sa timbangan. Kapag ang bigat ng puso ay kapantay ng balahibo sa kabilang panig, makakapunta sila sa paraiso. Ngunit kapag mas mabigat ang puso, ibig sabihin ay napakarami nilang nagawang kasamaan habang nabubuhay. Sa ganoong sitwasyon, itatapon sila sa gitna ng daan upang maparusahan. Ngunit kakaiba ang sitwasyon ni Mark at Steven. Nang ilagay ang kanilang mga puso sa timbangan, hindi ito maging balanse at patuloy lamang na umiindayog. Ipinapakita nito na napakakaunti pa ng kanilang pagkakaunawaan sa isa't isa. Pinayuhan sila ni Taurus na mas kilalanin pa ang isa't isa. Kung hindi ay hindi kailanman magiging balanse ang timbangan. At kapag nangyari iyon, itatapon sila sa barko. Ngunit mukhang labis itong tinututulan ni Mark. Iniisip pa nga niya kung papatayin ba niya si Taurus o hindi. Samantala, ayaw namang makipaglaban ni Steven. Ang gusto lang niya ay maintindihan kung ano talaga ang pinagdaanan ni Mark. Sa ganoong paraan lamang sila, hindi itatapon sa barko at magiging ligaw na kaluluwa. Maraming silid sa lugar na iyon at bawat silid ay kumakatawan sa iba't ibang alaala. Sa isa sa mga silid, makikita ang maraming tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Sila ang lahat ng taong napatay ni Mark. Kahit ginagawa lamang niya ang hustisya, ayon sa utos ni Khonshu, hindi pa rin niya makalimutan ang bawat taong kanyang pinatay. Dahil dito, napagtanto ni Steven na hindi naman pala walang puso si Mark. Sa sandaling iyon, may batang lumitaw sa tabi ni Steven. Pakiramdam niya ay napakahalaga ng batang iyon kaya agad niya itong hinabol. Ngunit laking gulat ni Mark at agad siyang sumigaw para pigilan si Steven. Lumalabas na ang batang iyon ay si Mark noong bata pa siya. Noon, may isang alaala siyang hindi niya malilimutan. Noong bata pa siya, dahil masyado siyang mapaglaro, isinama niya ang kanyang nakababatang kapatid sa isang kuweba. Ang problema, malakas ang ulan noong mga oras na iyon. Nakita ni Steven ang pangyayari at alam niyang napakapanganib pumasok sa kuweba sa ganoong sitwasyon. Gusto sana niyang pigilan sila, ngunit hindi siya nakikita ng mga taong nasa alaala. Sa huli, dahil sa ginawa ni Mark, namatay ang kanyang nakababatang kapatid. Labis na nasaktan ang kanilang ina kaya si Mark ang sinisi nito. Araw-araw siyang sinasaktan at pinapagalitan ng kanyang ina. Lubos itong naiiba sa alaala ni Steven. Sa isip niya, ang kanyang ina ay palaging mabait at mapagmahal. Nang malaman nito, pinigilan ni Mark si Steven na tuklasin pa ang kanyang mga alaala. Ang tunay na nangyari ay nang lumaki si Mark. Hindi na niya kinaya ang palagiang paninisi ng kanyang ina, kaya pinili niyang umalis mag-isa sa kanilang bayan. Pagkatapos, napunta sila sa isa pang alaala. Isang disyerto naman iyon. Sa panahong iyon, mersenaryo pa si Mark at ang paligid sa harap niya ay puno ng mga bangkay. Mabilis na nakilala ni Steven ang ama ni Layla sa mga bangkay. Naalala niya na noon ay galit na inakusahan ni Layla si Mark na pumatay sa kanyang ama. Ngayon, gusto nang malaman ni Steven kung ano talaga ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Mark na hindi niya pinatay ang ama ni Layla. Noon, may isang tao sa kanilang grupo na pinatay ang lahat para sa sariling kapakinabangan, kabilang na si Mark. Ngunit sinuwerte siya dahil nagkataong malapit sa templo ni Khonshu sa Egypt nangyari ang insidente. Piliting gumapang si Mark patungo sa templo. Nang malapit na siyang mamatay, nagpakita si Khonshu at tinanong siya kung nais ba niyang maging kinatawan nito. Ilang segundo ring nag-alinlangan si Mark bago siya pumayag. Dahil doon, nakuha niya ang kapangyarihan ni Khonshu. Agad na gumaling ng tuluyan si Mark at naging Moon Knight. Bigla namang nagsimulang yumanig ng malakas ang paligid. Mabilis na isinama ni Mark si Steven palayo. Sa pagkakataong iyon, yumanig ang buong impyerno. Alam nilang malamang ay nagsimula ng kumilo si Arthur. Ipinaliwanag ng dalawa ang buong nangyari kay Taurus at humingi sila ng tulong. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, nagpasya si Taurus na labagin ng batas upang tulungang makabalik sina Mark at Steven sa mundo ng mga buhay. Kailangan nilang iligtas si Khonshu dahil siya lamang ang Diyos na kayang humarap kay Arthur. Ngunit bago iyon, kailangan munang maging balanse ang timbangan. Nais pang tuklasin ni Steven ang mga alaala ni Mark. Ngunit matindi itong tinututulan ni Mark. Nagsimula pa nga siyang sumigaw ng hysterical. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa opisina ni Arthur. Mukhang seryoso talaga siyang tulungan si Mark na magamot ang schizophrenia nito. Hinikayat pa niya si Mark na kausapin si Steven. Kaya nagpa siya si Mark na harapin si Steven at ipakita rito ang isang napakalungkot na alaala. Mula nang mamatay ang nakababatang kapatid ni Mark, lagi siyang sinasaktan ng kanyang ina tuwing wala ang kanyang ama. Dahil sa sobrang takot, hinati ni Mark ang kanyang personalidad at nabuo si Steven. Si Steven ay inosente at walang alaala tungkol sa masasakit na karanasan. Masasabing siya ang representasyon ng kagustuhan ni Mark na magkaroon ng payapang buhay. Lahat ng masasakit at hindi magagandang bagay ay tila walang kinalaman kay Steven. Kaya naman hindi alam ni Steven na matagal nang patay ang kanyang ina. Ayaw ni Mark na malaman ni Steven ang mga alaalang iyon dahil gusto niya itong protektahan. Nang magkaintindihan sila sa pinagdaraanan ng isa't isa, tumigil na rin sila sa pagtatalo. Masasabing tunay na silang nagkaayos. Ngunit hindi pa rin naging balanse ang timbangan. Dahil hindi sila isang kumpletong katauhan kapag magkahiwalay, hindi sila mahusgahan ng maayos ng timbangan. Kahit si Taurus ay hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit mas mapanganib pa rito, nagsimula nang lumapit ang mga ligaw na kaluluwa sa kanila. Nilabag ni Taurus ang batas upang tulungan sina Steven at Mark na makabalik sa mundo ng tao. Tiyak na ikagagalit ito ni Osiris, kaya hindi na siya maaaring magkamali pa. Sa harap ng nalalapit na labanan, hindi maaaring makisali si Taurus. Nang makita ni Mark na parami ng parami ang mga ligaw na kaluluwang umaakyat sa barko, agad niyang pinrotektahan si Steven sa likuran niya bago sumugod upang labanan ang mga ito. Sa simula, hawak pa ni Mark ang laban. Ngunit dahil napakarami ng mga kalaban, mabilis din siyang napagod at nasakal. Mabuti na lamang at nagising si Steven sa kritikal na sandali. Naisip ni Steven na kung
kung bahagi siya ni Mark, dapat ay mayroon din siyang kakayahan tulad nito. Kaya kumuha siya ng kahoy na pamalo at hinampas ang kaluluwang umaatake kay Mark. Nang makita ni Mark ang tapang ni Steven, hindi niya maiwasang mabigla. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nagtatagal ay isa lamang itong mahinang tao na puro kaalaman sa libro ang alam. Hindi niya inasahan na magiging isang matapang na mandirigma si Steven. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nakakapagsaya. Agad silang nakaharap sa panibagong panganib. Upang iligtas si Mark, biglang nahulog si Steven mula sa barko. Kahit pilitin ni Mark na ihinto ang barko, wala siyang kapangyarihang kontrolin ito. Samantala, matapos mahulog si Steven, unti-unting nanigas ang kanyang katawan. Sinubukan pa niyang habulin si Mark, ngunit sa huli ay naging rebultong bato siya. Nasaksihan mismo ni Mark ang lahat ng iyon at labis siyang nalungkot. Dahil sa puso ni Mark, hindi lamang basta isa pang personalidad si Steven, kundi isang ganap at malayang individual. Ang pagkawala ni Steven ay hindi lamang nangangahulugang nawalan si Mark ng bahagi ng kanyang sarili, kundi simbolo rin ito ng pagkawala ng kanyang pinakamalapit na kaibigan. Ngunit ngayon, kailangan munang makabalik ni Mark sa mundo ng mga buhay upang iligtas si Khonshu. Tanging sa ganoong paraan lamang niya mapipigilan si Arthur sa muling pagbuhay kay Amit. Ngunit may isang tanong, kung patay na si Mark at nasa underworld, bakit nagpakita rin doon si Arthur? Malamang ay gumamit siya ng mahika. At maaaring totoo rin na sinusubukan niyang gamutin ang schizophrenia ni Mark. Dahil kapag gumaling si Mark sa schizophrenia, isa na lamang ang matitirang personalidad nito. Ngayong muling naselyuhan si Khonshu, maaari nang husgahan ni Arthur si Mark. Noong nakaraang paghuhukom, si Steven ang may pangunahing kontrol sa katawan. Pagkatapos ng lahat, si Steven ay pangalawang personalidad lamang, kaya malaki pa rin ang pagkakaiba nito sa tunay na pangunahing personalidad na si Mark. Matagal nang iniisip at pinagtutuunan iyon ni Arthur, kaya hindi lamang niya nais mamatay sina Mark at Steven. Gusto rin niyang malaman kung makakapasaba sa paghuhukom ang tunay na personalidad ni Mark. Dati ring kinatawan ni Arthur ang Diyos ng buwan. Bukod pa rito, siya na ngayon ang kinatawan ni Amit. Kaya tiyak na alam niya ang lahat tungkol sa mga Diyos ng Egypt at sa proseso ng paghuhukom ng mga kaluluwa. Hindi mahirap para kay Arthur na pumasok sa underworld ni Mark. Bagaman nais niyang gamutin ang schizophrenia ni Mark, hindi naman natigil ang plano niyang buhayin muli si Amit. Makikita rito na napakatuso at mapagplano ni Arthur. Pagkahulog ni Steven sa bangka, naramdaman din ni Arthur ang lahat ng nangyari. Sa totoong mundo, kinuha ni Arthur ang banal na scarab at matagumpay na inilabas ang maliit na rebultong nagsisilbing selyo ni Amit. Nasiyahan si Arthur at inilapag ang wala ng silbing banal na scarab sa katawan ni Mark. Hindi rin niya nakalimutang kutsain si Mark ng ilang beses. Ngunit hindi niya inaasahan na si Layla, na nagtatago sa dilim, ay mabilis na natalo ang isa sa mga tauhan niya at nagpatuloy sa tahimik na pagmamasid. Sa pagkakataong iyon, ginamit ni Arthur ang kapangyarihan ng kanyang setro upang buksan ang selyo ng rebulto ni Amit. Ang susunod nilang hakbang ay pumasok sa piramid upang tuluyan ng mapalaya si Amit. Nang makaalis na ang grupo ni Arthur, saka lamang maingat na lumabas si Layla. Agad siyang tumakbo papunta sa katawan ni Mark upang tiyakin kung patay na nga ba talaga ang kanyang minamahal. Labis na nadurog ang puso ni Layla, ngunit may mas mahalaga pa siyang kailangang gawin. Patay na si Mark. Kaya ang responsibilidad na pigilan si Arthur sa muling pagbuhay kay Amit ay napunta na sa kanyang balikat. Wala siyang oras upang magluksa ng matagal. Mabilis siyang kumalma at sinundan si Arthur at ang mga kasamahan nito. Hindi nagtagal, pinahinto sila ng grupo ng mga pulis sa highway upang siyasatin. Upang hindi masayang ang oras, agad na ginamit ni Arthur ang kapangyarihan ng paghuhusga ng kaluluwa matapos bumaba ng sasakyan. Lahat ng pulis na may masasamang intensyon ay agad na namatay sa lugar. Ang tanging nakaligtas ay na-brainwash ni Arthur at naging tagasunod ni Amit. Sinamantala ni Layla ang kaguluhan upang tangkaing paslangin si Arthur. Ngunit hindi niya inaasahan na ang bangkay sa tabi niya ay biglang bumangon at pinigilan siyang sumulong. Pagkatapos, ipinaliwanag ng bangkay na siya si Taurus. Sinabi nitong si Mark ang nagsugo sa kanya. Hindi makapaniwala si Layla. Naisip pa nga niyang baka nababaliw na siya. Paanong nakakarinig siya ng nagsasalitang patay? Ipinaliwanag ni Taurus na pumasok lamang siya sa bangkay na yon upang makausap si Layla. Ngunit kapos na sila sa oras. Kaya ang pangunahing dahilan ng pagpunta ni Taurus ay upang iparating ang plano ni Mark. Higit na mas makapangyarihan sina Amit at Arthur kaysa sa iniisip nila. Hindi kakayanin ni Layla na mag-isa silang harapin. Kailangan nilang iligtas si Khonshu upang mabuhay muli si Mark at magkaroon ng pagkakataong muling maselyuhan si Amit. Ang maliit na rebulto ni Khonshu ay nasa piramid na pinupuntahan ni Arthur. Walang kinatawan si Taurus sa mundo ng mga tao, kaya hindi siya maaaring direktang kumilos. Ang tanging magagawa niya ay ipagkatiwala kay Layla ang misyong ito. Nais ni Taurus na maging kinatawan niya si Layla. Ngunit marin itong tinanggihan ni Layla. Ayaw niyang maging pangalawang Mark. Kaya matapos noon, tinakpan niya ang kanyang mukha ng scarf at sumakay ng palihim sa karwahe ni Arthur upang maghintay ng tamang pagkakataon para kumilos. Mabilis silang nakarating sa piramid. Iwinagayway ni Arthur ang kanyang setro at agad na bumukas ang piramid. Sa puntong iyon, saka lamang napagtanto ng mga Diyos sa loob na nais palang buhayin muli ni Arthur si Amit. Ngunit huli na ang lahat. Nagsanib puwersa ang mga kinatawan ng mga Diyos upang labanan si Arthur. Ngunit madali lamang silang natalo nito. Samantala naman ni Layla ang pagkakataon upang hanapin ang maliit na rebulto ni Khonshu. Hindi pa rin ito napapansin ni Arthur. Mabilis niyang pinalaya si Amit. Hindi nagtagal, napakaraming tagasunod ang lumuhod upang sambahin ito. Labis na nasiyahan si Amit rito. Pinuri pa nito si Arthur bilang kanyang kinatawan. Nangako si Amit na kapag natapos na ang paghuhukom, bibigyan niya ng mataas na katayuan ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Sa kabilang banda, matagumpay namang napalaya ni Layla si Khonshu. Pagkalabas pa lamang nito, agad niyang naramdaman na patay na si Mark. Hindi man lamang nagpakita ng emosyon si Khonshu at agad niyang hiniling kay Layla na maging susunod niyang kinatawan. Dahil kung wala siyang kinatawan, hindi niya kayang labanan si Amit. Ngunit kahit si Taurus ay tinanggihan ni Layla bilang Diyosa, kaya lalong hindi siya pumayag sa
kahilingan ni Khonshu. Nang makita ni Khonshu na ayaw pa rin pumayag ni Layla, wala siyang nagawa kundi harapin mag-isa si Amit. Umaasa siyang kahit paano ay mapapahaba niya ang oras. Pagkakita sa pamilyar na mukha ni Khonshu, mapanuyang sinabi ni Amit na mukhang hindi naging maganda ang buhay nitong mga nakaraang taon. Habang nagtatalo ang dalawang Diyos, si Mark naman sa underworld ay sinasamahan ni Taurus. Sa totoo lang, maaari na sana siyang manatili roon, malayo sa lahat ng problema at kasawian habang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, si Steven ang iniisip ni Mark. Para kay Mark, hindi na lamang sila basta magkaibang personalidad, kundi naging isang hindi mapaghihiwalay na nilalang. Kahit pilitin pa siyang kumbinsihin ni Taurus, determinado siyang manatili kasama si Steven. Kaya walang pag-aalinlangang tumalikod si Mark at tumakbo pabalik. Sa isang iglap, naging tuyot at malungkot na disyerto ang paligid. Natagpuan niya si Steven na naging isang rebultong bato. Taos-pusong inamin ni Mark na dapat noon pa niya tinanggap si Steven. Mula nang lumitaw si Steven, gaano man sila magkaiba ng personalidad, iisang tao pa rin sila sa kaibuturan. Kaya hindi niya kailanman iiwan si Steven. Unti-unting nagsimulang maging bato ang buong disyerto. Sa huli, magkasama ring naging bato sina Mark at Steven. Ngunit biglang bumukas ang tarangkahan ng kabilang mundo. Dahil tunay nang tinanggap ni Mark si Steven, ibig sabihin ay natanggap na rin niya ang kanyang sarili at nakipagkasundo sa lahat ng masasakit na bagay sa kanyang nakaraan. Kaya bumukas ang tarangkahan ng mundo para sa kanila. Pagkatapos, mabilis na bumalik sina Mark at Steven sa mundo ng mga buhay upang tulungan si Khonshu na talunin si Amit. Ngunit hindi naging ganoon kadali ang lahat. Hindi sila basta-bastang pinayagang makaalis ni Osiris. Agad siyang lumikha ng napakalawak na buhangin upang harangin sina Steven at Mark. Mabuti na lang, dumating si Taurus sa tamang oras. Ginamit niya ang kanyang bangka upang harangin ang rumaragasang buhangin. Dahil sa tulong ni Taurus, matagumpay na nakalabas sina Mark at Steven mula sa impyerno. Sa kabilang panig naman, matinding naglalaban sina Khonshu at Amit. Dahil may kinatawan si Amit, mas malakas ito. Samantalang mag-isa lamang si Khonshu kaya hindi ito makasabay. Sa sandaling akala ni Khonshu ay talo na siya, naramdaman niyang bumalik ang kaluluwa ni Mark. Kaya mabilis siyang nagsambit ng mahika ng muling pagkabuhay at agad na dinala si Mark sa kanyang tabi. Bago sumabak muli sa laban, naglatag muna si Mark ng kondisyon kay Khonshu. Kapag natapos ang misyong ito, kailangan siyang palayain ni Khonshu. Ibig sabihin, hindi na siya maaaring kontrolin nito muli. Dahil kritikal ang sitwasyon, wala nang nagawa si Khonshu kundi pumayag. Kasabay nito, nakita ni Layla ang isang kinatawang muling nagkamalay. Doon niya nalaman na kung nais nilang muling maselyuhan si Amit, kailangan nilang gumamit ng sisidlan. Sa madaling salita, kailangan nilang gumamit ng isang inosenteng tao bilang sisidlan upang ikulong si Amit. Para kay Layla, napakalupit noon kaya hindi niya iyon magawa. Sa sandaling iyon, nagsuka ito ng dugo at namatay. Sa gitna ng matinding sitwasyon, nakiusap si Layla kay Taurus, napayagan siyang maging pansamantalang kinatawan nito. Sa ganoong paraan, matutulungan niya sina Mark at Khonshu sa laban. Ngunit kasabay nito, naalerto rin nina Arthur at ng kanyang grupo ang kaguluhang kanilang ginawa. Agad nilang sinimulang sirain ang piramid. Pagkatapos, ginamit ni Arthur ang kanyang setro upang ipakalat ang paghuhukom ni Amit sa buong mundo. Dahil dito, nagkaroon ng kakayahan ang mga tagasunod ni Amit na husgahan ang mga tao sa kanilang paligid. Kapag may isang taong may masamang intensyon o iniisip, agad itong namamatay sa mismong lugar. Hindi nagtagal, dinala ni Khonshu si Mark doon. Samantala, natapos na rin ni Layla ang kanyang transformasyon. Agad na sinuntok ni Mark si Arthur ng napakalakas sa mukha. Habang si Khonshu naman ay nakipaglaban kay Amit, malinaw ang kanilang paghahati ng tungkulin at mahusay silang nagtutulungan. Ngunit kailangang aminin na napakalakas ni Arthur kahit isa lamang siyang kinatawan. Maliban sa biglaang pag-atake sa simula, halos lahat ng galaw ni Mark ay nagawang pigilan ni Arthur. Nagawa pa nitong makaganti kay Mark. Ayaw namang itulak ni Amit si Khonshu sa sukdulan dahil naniniwala siyang pareho lamang ang kanilang layunin. Pareho silang naghahangad ng kapayapaan sa mundo. Para kay Amit, mas mabuting magsanib puwersa sila kaysa maglaban. Ngunit hindi ganoon ang pananaw ni Khonshu. Para sa kanya, masyadong sukdulan ang paraan ni Amit. Hindi ito nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magsisi. Kaya kahit ano pa man ang mangyari, hindi kailanman tatahakin ni Khonshu ang parehong landas ni Amit. Nang makita ni Amit na wala na silang mapagkakasunduan, agad nitong tinangkang patayin si Khonshu. Malalim ang koneksyon ng isang Diyos at ng kinatawan nito. Kaya kapag namatay si Khonshu, mamamatay rin si Mark. Mabuti na lamang at dumating si Layla sa tamang oras. Nang makita ni na Mark at Steven ang bagong anyo ni Layla, labis silang nagulat. Ngunit bago pa man muling magkita ng maayos ang magkasintahan, pinangunahan ni Arthur ang kanyang mga tauhan sa pag-atake. Nais ni Steven na magpasikat sa harap ni Layla, kaya agad niyang kinuha ang kanyang sandata at sumugod. Mula nang magising ang kanyang kapangyarihan sa barko ni Taurus, malaki na ang naging pagbuti ng kanyang kakayahan. Ngunit nang harapin niya ang matitinding kalaban tulad ni Arthur, napilitan pa rin siyang ibigay muli ang kontrol ng katawan kay Mark. Perpekto ang naging pagtutulungan nilang dalawa. Kahit mag-isa lamang si Arthur, nagawa nitong makipagsabayan kina Mark at Layla. Tunay itong kahanga-hanga. Samantala, habang lumalaban si Layla, hindi rin niya nakakalimutang iligtas sa mga sibilyang nadadamay sa kaguluhan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na hindi naman pala ganoon nakakatakot ang maging kinatawan ng isang Diyos. Sa katunayan, bahagya pa siyang nasiyahan dito. Ngunit dahil sa kaunting pagkakagambala ni Layla, nagkaroon ng pagkakataon si Arthur na makaganti. Pinabagsak ni Arthur si Mark at sinubukang gamitin ang kanyang setro upang higupin ang kapangyarihan ng Diyos ng buwan mula kay Amit. Sa puntong iyon, malapit nang matalo ni Amit si Khonshu. Samantala, matapos magdusa ng matagal, unti-unting nawalan ng malay si Mark. Nang magising siya, puro bangkay na ang nasa paligid niya, at si Arthur ay halos bugbog hanggang mamatay. Ngunit walang maalala si Mark sa mga nangyari. Tinanong niya si Steven, ngunit ganoon din ang reaksyon nito. Ibig sabihin, lumitaw na naman ang ikatlong personalidad ni Mark. Ito ang pinaka-brutal at
at pinakamabangis niyang personalidad. Mukhang hindi rin pala masamang mayroon siyang ganoong katauhan. Kahit paano, nalutas nito ang problema kina Arthur at sa kanyang grupo. Ganap na ring nakabawi si Khonshu. Sa totoo lang, buhay pa sina Amit at Arthur. Halos mapatay lamang sila sa bugbog. Kinaladkad ni Khonshu ang kalaban pabalik sa loob ng piramid at naghanda siyang iselyo si Amit sa katawan ni Arthur. Sa ganoong paraan, wala nang ibang inosenteng kailangang magsakripisyo. Ngunit kahit sa puntong iyon, mayabang pa ring sinabi ni Arthur na balang araw ay makakabalik si Amit. Pagkasabi niya noon, agad namang nagsimulang bigkasin ni Mark at Layla ang mahika ng pagseselyo. Sa huli, tuluyang naselyuhan si Amit sa loob ng katawan ni Arthur. Upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap, inutusan ni Khonshu si Mark na patayin si Arthur. Susundin na sana ni Mark ang utos ni Khonshu nang pigilan siya ni Layla. Sinabi nitong isa siyang malayang tao at dapat ay may sarili siyang pagpapasya. Hindi iyong sunod lamang ng sunod sa kagustuhan ng iba. Matapos pag-isipan iyon ni Mark, napagtanto niyang wala ring pinagkaiba ang paraan ng pag-iisip ni Khonshu kay Amit. Kaya marin siyang tumanggi at mahinahong sinabi kay Khonshu na gawin na lamang ito mismo. Ngunit dahil nasa katawan ni Arthur si Amit, hindi direktang makakasakit ng tao si Khonshu dahil isa siyang Diyos. Kaya wala siyang nagawa kundi manood ng walang magawa. Pagkatapos, bumalik muli si Mark sa mental hospital. Naroon pa rin si Arthur bilang psychiatrist na paulit-ulit na sinasabing paranoid si Mark. Ngunit iba na ngayon ang sitwasyon. May sarili ng paghatol si Mark. Napansin niyang may dugong dumadaloy sa ilalim ng mga paa ni Arthur. Doon niya naunawaan na ilusyon lamang ang lahat ng iyon. Ngunit nang magising si Mark, nakita niyang nakakadena ng bakal ang kanyang mga paa. Eksaktong katulad iyon ng nangyari kay Steven noong simula ng pelikula. Samantala, nakaligtas si Arthur at dinala sa isang mental hospital. Isang araw, may misteryosong taong nagtulak sa kanya papasok sa isang sasakyan. Paglingon niya, nakita niyang nakaupo sa tapat niya si Khonshu, ang Diyos ng buwan. Sinabi nitong wala na siyang balak na gawing kinatawan sina Mark at Steven. Nakahanap na siya ng mas angkop na tao. Ang taong iyon ay si Jack, ang ikatlong personalidad ni Mark. Pagharap ni Arthur, nakita niyang itinutok ni Jack ang baril sa kanya at agad siyang binaril sa ulo. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.